Tinawag tayo ng galley department kasi may issue daw sa reach and bridge. Pag-check ko ng mabuti, natagkal pala yung gasket sa gilid. Simple lang tignan, goma lang siya. Pero sa refrigeration system, sobrang importante ng gasket. Kahit maliit lang na gap sa seal, pwede maka-apekto sa buong performance ng fridge. Kapag hindi airtight ang pinto, pumapasok ang warm at moist na hangin sa loob. Dahil sa malamig ang loob ng refrigerator, kumpara sa labas, nagkakaroon ng pressure difference. Parang hinihigop ng loob yung hangin papasok sa kahit maliit na singaw. Kapag pumasok ang moist air, nagko-condense yan sa evaporator coil. At pag nag-condense, posibleng mag-cause ng ice build-up. Kapag may ice build-up sa coil, nababawasan ng heat transfer efficiency. Ibig sabihin, mas mahihirapan ang system na magtagkal ng init sa loob. Resulta, mas tatagal ang takbo ng compressor, tataas ang amperage draw, at lalaki ang energy consumption. At syempre, posible din na hindi stable ang storage temperature ng pagkain. Ang ginawa ko, tinanggal ko muna ng maayos yung lumang gasket, chinek ko kung may deform o damage. Nilinis ko rin yung groove ng pinto para siguraduhin walang dumi, oil o debris na makakaapekto sa seal. Importante kasi na malinis at pantay ang surface para makuha ang proper airtight seal. Pagkatapos, inayos ko ang pag-i-install ng gasket. Sinigurado ko na pantay ang seating sa buong perimeter, lalo na sa corner kung saan madalas nagkakaroon ng leak. After installation, nag-test close tayo. Dapat may proper suction pills pag sinara ang pinto. Ibig sabihin, sealed na siya. Minonitor ko rin sandali ang temperature reading para masigurado stable ulit ang cooling performance. Sa refrigeration cycle, hindi lang compressor o refrigerant ang importante. Minsan, seal lang ng pinto ang dahilan kung bakit tumatakas ang load o hindi na may maintain ng temperature. Sa engineering, walang maliit na detalye. Lahat may epekto sa buong system.